Ayaw nga pala, i-greet ko pala kayo ng Happy Valentine's Day. Kayo ba ay na-surprise nung 14? Kayo ba ay na masaya-masaya or kayo ba ay na-disappoint? Iba-iba naman ang ating kalagayan sa araw na iyon. Kaya, um, congratulations sa mga happy at congratulations sa mga loyal talaga na mga asawa, mga partner sa buhay. Sa mga faithful, yun. Iba naman kasi yung loyal lang talaga. Iba naman talaga yung faithful talaga sa asawa. Kasi yung faithful talaga, eh, kahit na, paggawan siya ng hindi maganda ng kanyang, ibang babae o ng lalaki, hindi siya papatol. Yun yung faithful sa partner. Ito, naalala ko tuloy yung tatay ko. Talagang nakakano siya, kumbaga muntik na rin siyang maggumawa ng masama, pero nangibabaw talaga sa kanyang puso at isipan na ang pagmamahal niya sa nanay ko at respeto sa nanay ko is talagang nangingibabaw, kaya hindi siya nakagawa ng hindi maganda. So yon, kaya nawa ganun din ang mga partner natin sa buhay, na mas may babaw nawa ang pagmamahal at respeto sa bawat partner natin. Yon. At God bless sa mga loyal na mga family, mga partner. God bless sa inyong lahat. Ayun, yun lang. At salamat pala, welcome to my channel pala. Welcome to the Guzman channel. Welcome kayo. Naku, naririnig yata ng mga amo ko. Hanggat wala pang mga amo ko, gagawin na natin itong ating pag-uusapan. Yon. Okay, may share lang ako sa inyo about doon sa isang Pilipina na flying kick. Na flying kick talaga. Nakita ko doon sa video na talagang patakbo yung lalaki, patakbo na biglang talon dalit susipa doon sa babae. So yung kababayan natin, hindi ko alam kung yun ba ay kanyang boyfriend o kanyang asawa, yung lalaki. Pero kasi nakita ko sa comment, nabasa ko yung sa comment na gusto makipaghiwalay ng babae doon sa lalaki at hindi yata pumayag ng lalaki, kaya nag-away sila doon mismo sa mall. Doon sa naganap yon, yung video na yon naganap yon sa Singapore sa Lucky Plaza. Kaya yon, alam naman natin ng mga OFW na may sidekick. Mga OFW na may sidekick. So, yun nga. Pero congratulations sa mga OFW na talagang trabaho at maganda ang performance sa ating sa kanilang mga amo, at saka yung basta maganda ang ano nila, ang pagtatrabaho sa isang magandang pagtatrabaho at hindi nagsa-sideline. Yun. Kasi ang hirap naman kasi na nagtatrabaho, nagiging OFW ka, tapos imbis na trabaho ang ating pinunta dito sa abroad, nagkakaroon tayo ng hindi magandang di ba? Kaya tuloy dito sa Hong Kong, pag halimbawa may nabalitaan ng mga chick na yan na may Pilipina na ganyan, gumaganyan-ganyan. Alam niyo ba, kahit sa isip nila, halos lahat na ng Pilipino ganon. Kaya nadadama yung mga Pilipina na maganda mga ginagawa, nadadamay sa mga kabulastugan ng ibang Pilipina dito. Kaya, yon, hindi pa naman basta-basta ang pag-apply dito sa abroad. Pag dito sa abroad, yun, paswertihan na lang kung ang ating maging amo is mabait, mapagbigay, maalalahanin, or naiintindihan yung sitwasyon natin bilang katulong nila.
Yun, maswerte tayo doon. Pero minsan ang mga Pilipina ay dito sa Hong Kong, swerte nga sila sa amo, pero nag-ano din sila, gumagawa din sila ng kabulastugan din. At may mga nakikita din ako sa balita na may mga Pilipinang nahuhuli dahil sa pagsusugal, at may mga Pilipina ding napupunta sa mga sa saan to, sa mga club, yun, ano, sa mga, ay naku, mahirap na magsalita, ano. Kaya yun lang, kaya sana hangga't nandito tayo sa abroad, alalahanin natin ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, kung bakit tayo nandito, bakit tayo nagsasakripisyo para mapalayo sa ating mga pamilya, dahil yun sa kikitain natin dito. Para kumita, mapagawa natin ang ating mga tahanan, o mapaaral natin ang ating mga anak, mabigyan ng suporta na maayos na suporta ang ating pamilya, kaya tayo nandito sa abroad. Kaya sana ay ayus-ayusin natin ang ating mga desisyon sa buhay. Oo, ganun lang yun. Siyempre, may mga ano yan consequences ang ating mga ginagawa sa buhay. Once na gumawa tayo ng desisyon tayo ng mali, of course, dapat ready tayo sa magiging resulta nun. Kung maganda naman ang ating ginawa, syempre, maganda din naman ang resulta nun sa atin. Kaya, palakpakan talaga sa mga OFW na nagsasakripisyo at handang gawin ang lahat para sa kanilang pamilya, at hindi gumagawa ng hindi maganda dito sa abroad. Kaya palakpakan natin sila. Kaya God bless din po sa mga OFW na patuloy na lumalaban sa buhay. At yun nga, may mga OFW din na may sakit, may ano din ako, may friend din ako na nagkaroon siya ng cancer nung nakaraan. Kaya yun, bago siya umuwi, pinawi siya ng doktor kasi nga mahina na yung katawan niya. After ng mga siguro 1 buwan lang siya doon sa Pilipinas, nawala na siya. Hindi na kinaya ng kanyang katawan. Kaya condolence din yun sa family ni Ate Leonie. Yun. Pag hanggang diyan na lang talaga ang buhay natin, wala tayong magagawa. Kaya God bless sa ating lahat. Salamat sa panonood ninyo. Don't forget po, like and share sa ating The Guzman channel. Thank you sa inyo. God bless. Bye-bye.